Good evening po mga kapatid sa One Gun Pilipinas. Magandang gabi po sa ating lahat, no? Kung nasan man tayo ngayong panig ng bansa at yung mga kapatid natin sa abroad, sana po maayos ang inyong kalalagayan mga kapatid. At live tayo po ngayong gabi at may pag-uusapan na naman tayo, no, regarding do sa mga insidente na kamakailan, no? Pero very unfortunate mga kapatid. Nakakalungkot na mangyari ang mga insidenteng ito dahil alam niyo po, it involves firearm mga kapatid. Baril na naman ang involved, no? So syempre, nako-call out tayo ng mga kapatid natin sa OGP, no? Itong mga regarding sa mga ganitong pangyayari. So we need to discuss, pag-usapan para po may matutunan mga kapatid. Tuloy-tuloy yung ating pag-aaral, no? Tuloy-tuloy yung pag-aaral at lahat po ng mga insidente na yan dapat po ay mayroon tayong matutunan after ito ay mangyari. Malungkot man ito. Pero we need to talk about it. Sabi nga nila, kailangan pag-usapan para maiwasan mga kapatid, no? So yun naman yung dakilang misyon natin mga kapatid dito, no? Yung patuloy na paggabay, pag-aaral sa mga nangyayari, lalo po sa ating mga gun owner. Uulitin ko, may dalawang insidente pong nangyari na nakakalungkot pag ating iisipin, no? Na sana hindi po nangyayari, mga kapatid. Sana po hindi nangyayari, no? At we don't really know kung yung mga involvement itong mga pangyayaring ito. Actually, 3 pangyayari ito, no? Sa road rage, involving may politician, may school incident, yan. So, very unfortunate mga kapatid, no? Very unfortunate. At it involves firearm mga kapatid, no? Whether it is unlicensed or licensed, ang pinag-uusapan po baril na naman mga kapatid. Baril pa rin, no? So yan, magandang gabi po Sir Elmer Reynoso, no, from Pasig. Good evening sir, thank you for watching, no, sa ating live, no. Paki-share po yung ating live sa mga GCs para po maabot naman natin yung ating mga kapatid na nasa loob ng One Gun Pilipinas mga kapatid, no. At sana po maayos yung audio, no? Paki-comment lang po at baka mamaya may technical error na naman tayo sa ating audio mga kapatid. And I hope sana maayos yung boses, no, na dumarating sa inyo. At naririnig niyo po ko ng maayos, no? Mga kapatid, paki-share po yung ating live, no? At yun, magandang gabi po sa ating kapatid na Amara Celine, ang ating chapter leader ng Tacloban, OGP. Good evening po at again, congrats sa inyong matagumpay na hatid kalinga dyan po sa inyong lugar, no? Patuloy po kaming nagpapasalamat sa inyo, Mama Amara Celine, at ang inyong team Tacloban and Leyte because of carrying ating flag in connection to community service, no? Kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa mga tropang Tacloban. Walang sawa, no? Walang sawa sa pag-suporta sa mga programa ng One Gun Pilipinas, no? Maraming salamat po, Ma'am Amara Celine ng Tacloban. Gandang gabi. Good evening po, Sir Elmer Reynoso. Kayo po yata yung buhay na mano sa live, no? So yun, at batiin natin yung mga kapatid na nanonood na si Sir Toros Porras. Good evening po, no? Si Nathan Custodio, magandang gabi sir, thank you for watching, no? At si Sir Chrysler Roberts, good evening po sir. So ang intensyon ng ating mga programa, unang-una po dito sa Project Genesis ay maitama po yung ating mga pananaw, prinsipyo, paniniwala, overall po yung mindset sa gun ownership. Bakit natin ito ginagawa mga kapatid? For the very reason that tayo po ay mailayo dun sa mga kapahamakan na pwedeng idulot ng maling prinsipyo, maling pananaw, or mindset sa gun ownership, mga kapatid. Napakahirap na trabaho, mga kapatid, kasi sino ba tayo para pumapel sa ganitong klaseng role, no? Gumanap sa ganitong klaseng papel sa lipunan, no? Bilang mga gun owner, at sino ba ang One Gun Pilipinas, no? Para gawin ito, kaya ba nating maimpluwensyahan ang mga tao sa positibong paraan? Kaya ba natin silang bigyan ng mga prinsipyo na kung saan ay lalo sila at higit silang maging responsable na firearm owner at maging responsableng mamamayan ng bansang ito, no? Actually,
hindi lang po yung ating pagtuturo rito, hindi lamang po yung responsible gun ownership, no? We're trying to drive yung mga Pilipino, itong mga gun owner, lalo itong mga member na mahalin natin yung ating bansa, no? Kaya nga may por la patria tayo, mga kapatid. That is the very reason bakit yun ang isa sa mga battle cry natin para sa bayan, mga kapatid, no? And beside that, yun na nga po, kaya tayo umaabot na tayo po ay nagpipilter. Alam ng lahat ito. Lalo po itong matagal na sa One Gun Pilipinas. That is the very reason why bakit tayo nagpipilter. Kasi ayaw po natin na may papasok po rito tapos ang intention po ay manggulo lamang at hindi po magpasakop dun sa ating misyon na baguhin at itama ang mindset ng mga tao. Yan po yung dakilang misyon ng Project Genesis. No? Yan po yung Project Genesis. No? Kaya may psychological, emotional, and spiritual intervention, mga kapatid. Kasi po, naniniwala po kami na pag naitama natin yung mga aspect na yan, aspekto ng pagkatao, yung moral, spiritual, yung ating tinatawag na emotional and mental, palagay ko po, hindi po tayo makakagawa ng masama. Hindi tayo makakapag-desisyon ng bagay na ikapapahamak natin. So yun po yung paniniwala natin dito sa One Gun Pilipinas. That is why we are really serious when it comes to implementing itong ating Project Genesis, mga kapatid. No? So I don't think na may mga psychologists na mag-a-against dito sa sinasabi natin. Because it is really important sa tao itong mga factor na ito, itong mga aspeto na ito na ating hinihimay na matutunan ng mga membro natin, mga kapatid, no? So very no? It's very delicate na topic, very delicate na programa itong Genesis kasi alam niyo po tong Project Genesis kasi ang tinatarget nito talaga yung individual character, no, ng isang tao, no? Alam nyo, iba-iba po ang kinalakihan natin. Iba-ibang magulang, iba-ibang paraan ng pagpapalaki, iba-ibang environment. Yun po. At iba-ibang tao po ang nakasalamuha natin habang tayo ay lumalaki. So there are, tinatawag nilang outside influences, mga kapatid. So, iba po yung lumaki sa mga na tao sa depressed area, iba yung mga lumaki sa subdivision, iba po, iba-ibang environment influences. And kaya po, nagkakaroon ng mga karakter ang tao na nai-input sa kanyang isip, sa kanyang salita at sa kanyang gawa na nakuha niya doon sa mga outside influences, mga kapatid. Maraming pagkakataon na rin naman na-discuss natin yung environment, yung magulang, yung eskwelahan, no? Alam niyo po, pag nagle-lecture ako, sabi ko nga po, merong 5 eskwelahan ang isang tao. Meron siyang 5 eskwelahan, no? Ang alam natin, yung literal na eskwelahan lang, mga kapatid, no? Pero alam niyo po, ang unang eskwelahan, yung ating tahanan, yung small unit of society, mga kapatid. Yung bahay natin, yung ating home, yung ating magulang, yan yung mga una nating teacher. At ang unang eskwelahan ay bahay. Nagsimula tayong sumubo ng pagkain, gumamit ng kutsara, natuto tayong maglakad, no? Ang mga unang nagturo niya ng mga magulang natin, yung ating mga unang guro, ang ating tatay at nanay, mga kapatid, no? At yan ang unang school, no? Yung bahay, no? Ang susunod na eskwelahan natin, yung ating environment, mga kapatid. Diyan tayo natututo ng either good or bad. Kasi nga, andyan na po yung outside influences na sinasabi ko kanina, no? Opo, yan na po yun, no? Yung pangalawang eskwelahan natin, no? Ay yung ating environment. Ang pangatlong eskwelahan po natin, yung ating church, mga kapatid. Yung ating simbahan, no? Diyan po tayo natututo rin, no? So, yung natututo tayo sa eskwelahan, yung ating pagbabasa, yung ating history, natututo tayo ng matematika, no? Everything na itinuturo sa school, no? So that is the third school, no? Yung literal na eskwelahan, no? So, yan yung ating fourth school pala. Ang ating third school po ang ating fourth school, yung ating church, no? Yun yung pang-apat na eskwelahan natin. So ulitin ko po ang unang eskwelahan natin, bahay, environment,
Ang pangatlo, yung ating eskwelahan na literal. Yung pang-apat, yung church, no? Yung church, no? Kaya po tayo may spiritual intervention. Kaya nga po tayo may mga Bible verse tayong itinuturo. Ginagamit po natin yan para pagkain ang ating kaluluwa, mga kapatid. Kaya nga sabi ko nga po, kung there is something wrong with your character as a person, maaaring nagkulang yung mga pastor at reverendo at pari ninyo, no? Oo, maaari. Or pwedeng ikaw din ang nagkulang kasi hindi ka nakikinig, no? Pag sila ay nagsasalita at nagpapayo, no? So, unang eskwelahan po, bahay. Sumunod, environment, yung ating eskwelahan na literal, kung saan tayo nag-elementary hanggang nag-college. Ang sumunod po yung ating pangalan nito, yung ating simbahan. At ang panglima, ito po yung panglimang eskwelahan. It is the worst school na pwede nyong pupuntahan, no? Ang pang-limang eskwelahan po natin, yan po yung ating kulungan, mga kapatid. Meaning, nag-fail po yung 4 na school, mga kapatid. 4 na eskwelahan ng buhay mo, nabigo yan sa'yo, no? So, ang binagsakan mo po ay piitan na. Doon sa kulungan po, ang tinuturo namin doon, rehabilitation na po, no? Maraming programa ang kulungan para sa mga PDL. No? PDL ang tawag namin, no? Yung mga nangungulungan ng ating mga kababayan. No? Marami po, spiritual, psychological intervention, yung religious. Ito na po yung tinuturo natin dito sa Genesis. So, ulitin ko po yung Project Genesis po, mga kapatid. Ba't natin ginamit yung word na Genesis? Kasi from the Bible, ito yung from the beginning, no? Nagsisimula tayong baguhin ng tama po yung mga pananaw ng mga tao para po hindi sila mapahamak, no? So, yan po yung our noble mission, yung dakilang mission ng ating Project Genesis, no? So, yan na po, yung panglimang eskwelahan. Nag-fail po yung 4 na institution, no? Na 4 na school group, no? Family, yung ating environment, yung ating literal na eskwelahan, yung ating church, no? So, panlima po yung piitan, yung kulungan. At ayaw po natin na ang mga membro natin ay mag-end up sa kulungan. So, that is why itong Project Genesis, naniniwala po kami, mga kapatid, naniniwala po kami na epektibo po ang Project Genesis. Yun po, mga kapatid. That is why we are talking about this project, itong programa na ito. At hindi puro baril lang ang pinag-uusapan natin palagi, no? So, kailangan po holistic yung approach, no? Sabi nga nila, guns don't kill people. Guns don't kill, people do. Hindi daw pumapatay ang baril, ang pumapatay po yung tao, mga kapatid. Kasi yung tao po ang kumakalabit ng gatilyo, no? Yung baril po, lagay mo dyan, di naman puputok yan, mamamaril ng tao, mga kapatid. Pero pag hinawakan na ng tao yan na may maling pag-iisip, no? Yun na po ang problema. Yun na po ang problema. Good evening, Sir Reniel Alegria from One Gun Pilipinas, Quezon City, from Batasan, no? Si Utol Reniel Alegria, no? Good evening po, Sir Tolen, no? Magandang gabi po sa inyo, no? So yun, kung titignan po ninyo itong Project Genesis, parang ganun-ganun lang yan. Pero malaking problema yan. Kasi po, yun na nga po, character po ang inaatake natin. We are trying to drive people sa tamang pag-iisip, mindset, no? Tamang principles and ideals and yun, aspirations. Anything, no? At na nag-i-involve po ng karakter ng isang tao. Napakahalaga po ng karakter. Character defines people, no? Kung who you are and what you are, sabi nga nila. Yung simpleng pagkokomento lang po sa Facebook, nakikita na po ang karakter ng isang tao, mga kapatid, no? Kung itong taong ba to ay may tamang pag-iisip. Yung simpleng comment lang, mga kapatid, pwede na ninyong, bigyan, maa-analyze nyo na kung anong klaseng tao. Ganun po, no? Kung ano yung sinusulat niya sa comment section, madidescribe na ninyo kung anong tao ito. Kung anong uring tao. So, kaya nga po, we really suggest, no? And we really insist sa mga members na do not engage in a negative way, no? Sa mga negatibong paraan. Pwede po tayong mag-engage, pero disente po ang ating pananalita.
Kasi sabi nga natin, hindi naman po tayo mga may problema sa pag-iisip. Pumasa tayo ng neuro, mga kapatid, no? Pumasa rin tayo ng drug test, di naman tayo mga addictos, di ba? Mga kapatid, no? Hindi po tayo drug dependent or drug users, no? So, meaning, kapag ikaw ay nag-LTAP, ikaw ay gun owner, expected na pinaghirapan mo lahat ng processes sa pagkuha ng lisensya. Meaning, nasa maayos kang mental shape, no? Mental state, no? So, that is expected sa isang responsible gun owner. Yan po dapat ang na-expect sa isang katulad natin na nasa gun ownership. I know people, mag-agree kayo sa sinasabi ko, no? Hindi ganun kadali kumuha ng LTAP, mga kapatid. I myself, nung unang nagka-LTAP, ayoko ng LTAP, no? Kaya po, lumabas po ako sa pag-aari ng baril during that time. Na-share ko na yan sa maraming pagkakataon, no? Minsan po kasi pag may batas, ang natin agad, pag hindi paborable sa atin, galit tayo, mga kapatid. Opo, galit tayo. Ba't ganun? Ba't ganyan, no? Opo. So, yun po. Pero yung mga batas na yan, pinag-isipan naman po yan ng mga lawmakers, no? Pero at any rate, labas tayo dyan sa batas kasi that is none of our business, no? Ang business natin ay ang TRAED, mga kapatid. Opo, yung TRAED po ang ating talagang kailangan po nating i-push, no, mga kapatid. Itulak. No? Training and education is really a must, no? Opo. Diyan po tayo makakakuha ng maraming leverage. Kasi unang-una po ang training and education po, yung tao po kasi talagang sineshape natin yan, no? Hinuhubog po natin, minomold natin sa tamang pag-iisip. At tamang skill, no? Kaya po napakahalaga para sa atin, no? Sa amin dito sa national leadership. Kaya nga po mayroon tayong isang chapter na alam nyo, kanina tumawag sa akin yung chapter leader. Sabi niya, sir, paano kaya ito? Sabi niya, sir, parang yung mga tao naman hindi willing mag-tried. No? So sabi ko, sir, if you think that they are not really interested na mag-training, kausapin mo na sila individually. Kasi po, hindi po kayo pwedeng maging OGP lang na hindi kayo matetrain na mag-a-undergo ng triad. Unang-una po, mga kapatid, bigyan ko kayo ng example. No? Pumunta kayo ng firing range. You are a known member ng One Gun Pilipinas do sa lugar nyo, sa bayan. Pagdating po sa firing range, nag-accidental fire kayo. Nakadisgrasya kayo ng tao doon. Or worse, unsafe ang firearm handling nyo. Babalik po yan sa national leadership. Sa programa. Sasabihin ng tao, yan ba yung triad? Ba't ganyan humawak ng baril yan, mga yan? Di ba, nagkikwento lagi sa live, training and education is a must, ganito. Dapat ang member ng OGP ay highly trained sa baril, lalo sa safety. And all of a sudden, ganun pala, no? So sabi ko sa chapter leader, you have to decide, sir, I will not influence you. Hindi ko po kayo i-influensyahan. Kung sa tingin ninyo, dapat na ninyong tanggalin yung tatanggalin nyo dyan, habang wala pa tayong tinatawag nito na SEC, alisin na po ninyo kung talagang they are not willing to train with One Gun Pilipinas. Uulitin ko po, hindi po pwedeng member lang kayo, mga kapatid. Opo. Kasi training is paramount sa atin. Ibig sabihin lang po ay yun po yung ating yun ang relevance ng One Gun Pilipinas, yung training and education. And yet you don't want to join, no? So, magkakaproblema tayo dyan later on, no? Kasi po, dapat in unison tayo pagdating sa training. Iisa lang yung training pattern natin, yung ating lectures, yung ating mga know-hows natin. Dapat unison yan, iisa lang yan, mga kapatid. Magagawa lang natin yan through TRAED, mga kapatid. Opo. I'm sorry, no? Medyo, parang baka mamaya naguguluhan kayo rito sa pinapaliwanag ko. Pero madali pong unawain, no? Hindi po pwedeng OGP tayo, tapos OGP lang tayo, no? Kaya nga po sabi namin, tingnan nyo ito mga kapatid, pinag-uusapan natin yung ibinabatong issue sa atin sa yearly dues, 2,100 lang yan. Pero alam nyo mga kapatid, yan 2,100 nyo na yan, mauubos yan sa training. Kasi po darating ang training natin tuloy-tuloy, no? Magagastos yan doon. Tuloy-tuloy ang training, kukuha tayo ng magagalingin ng guest speaker na magkakandak ng seminar. Sabi ko pa nga po, hindi lang baril kasi meron tayong hand-to-hand combat training. No?
yung combative techniques, no? Yung practical self-defense. Opo, sabi, binabash tayo. Sabi, ba't di na lang kayo magtayo ng dojo? As we have said, no? Hindi naman lahat ng pagkakataon, baril po ang gagamitin natin. Lalo kung unarmed naman yung tao, ba't mo babarilin, mga kapatid, no? So that is the very reason, wag tayo maging dependent lagi sa baril, no? Lalo unarmed yung kaharap ninyong tao. So binaril mo yan, how could you explain that, no? What is imminent danger ba? No? Nagtatalo lang kayo. Binantaan kang papatayin ka, wala namang hawak na baril. Binaril mo na. Dahil tumaas na yung adrenaline mo, yung ego mo, na-touch na. Meron pa yan, hindi naman mamamaril ng tao yan. Pero nung sabing, putok mo yan, napahiya, mga kapatid. Maraming ganyan, mga kapatid. Ikwento ko na sa inyo dati yung alaga naming bata sa balot na binaril ng security guard. Kinasahan ng shotgun. Ang sabi ng bata, guard, di mo naman kaya putok yan, pakasakasa ka pa. O pinutukan sa ulo, mga kapatid. Basag yung ulo ng bata nung nilagay sa kabaong, no? Yun, mga ganung classic example. Ayaw mo maril nun, pero na-touch yung ego, no? Di mo kayang putok yan, hanggang tukasa ka lang, Boom, binaril. Kaya nga sinasabi ko palagi sa mga member, pag armado, huwag niyong i-dare na di mo naman kaya iputok yan, Pag napahiya po yung tao, babariling kayo nun, mga kapatid. Lalo't marami nakakakita, ginanon nyo, may baril. Ako, delikado po yan, no? Imbes na i-de-escalate, tinaas nyo pa yung ng tao, no? Yung adrenaline, na bariling ka, mga kapatid. Armado yan, no? Sasabihin mo na, di mo kayang putok yan, pakasakasa ka pa, o di pinutukan po, no? Kaya nga po sabi natin, verbal containment, de-escalation, mga kapatid, no? I hope, mga kapatid, nagkakaintindihan po tayo. Ayan, inuulit ko na naman yung Project Genesis para mas maintindihan natin kung ba't tayo may ganito, no? Opo, bakit may ganito tayo? Sana po tumitimo sa mga isip at puso ninyo itong ating pinapaliwanag, mga kapatid. Pwede po kayo magtanong, no? Pwede po kayo magtanong, mga kapatid. I will give you your time to ask questions, no? Kung may mga katanungan pa kayo regarding sa Project Genesis, no, natin. Yan, si Sir Resty Arellano, good evening po, no? Sir Marco Yualday ng One God Pilipinas, NCR, good evening, sir, no? Sir Jaydin Arevalo, nasa Middle East ang ating kapatid na Jaydin. Si Sir JM, no? Classmate ko yata ito, no? Ba yung classmate ko sa Philippine College of Criminology na JM. At ayun, batiin natin si Sir Francis Bangayan ng One Gun Pilipinas Laguna. Good evening, sir. Thank you for watching, no? Sir Mordeno A. Ryan, magandang gabi sa inyo. Sir Jun Saavedra, magandang gabi po. Yes, sir, magkakaroon tayo sa Tarlac. Don't worry, sir. Don't worry, no? Sir Michael David, good evening po. Sir Rene PJ Cese Tolentino, magandang gabi. Salamat po sa panonood, sir, no? Kuya Oscar de los Reyes. Sana nababasa ko lahat yung yung mga comments at yung inyong mga shout out, no? So yun po yung ating yung ating ginagawa sa One Gun Pilipinas. Sa amin, sa paniniwala namin, napaka-importante nitong Project Genesis po natin, no? So yan, paki-share po dun sa ating mga kapatid pa na hindi pa nakaantabay, no? Sa ating mga GCs, mga kapatid, no? Ayan, may nagte-text pa tayong member, no? I-ano niya lang po rito sa live, sir. I-comment na lang po ninyo sa live para po tuloy-tuloy tayo, no? Pwede po kayo mag-comment sa live, wala pong niyan, para mas interactive. Yung iba po kasi nag-PPM, no? Pwede po kayong sa live, magtanong. At wag po kayong mag-alala, hindi kayo mabubuli rito, no? Opo. Hindi naman natin binubuli yung mga nagtatanong, no? So yan, wala yatang tanong, no? Yes, sir. Good evening. Okay po. Yes, sir. Si sir, Lalay na Sugbo, ang Sir Chef Joel Tondo ng Batangas. Good evening po sa ating chapter leader, no?
Ayan, Sir Danilo Barrio, no? Tama po, di lang po basta member lang ng One Gun Pilipinas. Dapat po ang lahat ay dumaan sa trial, kahit po sanay na. Yeah. Opo, lagi po nating sinasabi na ang gamot sa kalimot ay paalala, mga kapatid. So, meaning, imposible po tayo na ay lagi na lang alam natin lahat, no? Opo, dito nga po sa atin, minsan, na-topic ko na, hindi tatanungin pa ulit, mga kapatid, no? Kaya nga sabi ko kay AJ, hindi tayo pwedeng magsawa, no? Nang kakaturo. Kasi talagang yun ang dahilan, ba't sila nasa OGP? Kako kay, kay President AJ. Kasi po ganun paulit-ulit yung tanong, minsan naman, alam na niya, pero nakalimutan niya. Sabi niya, sir, oo nga pala, naituro na ninyo. Opo, pero uulitin ko pa rin. Uulitin ko pa rin. Kaya nga, ang gamot sa kalimot ay paalala, mga kapatid, no? Kaya nga po sabi, tayo ay diktador daw, no? Bakit daw laging lahat na lang, kailangan sabihin? Ganyan po, mga umalis dito at naalis. Ginagawa raw silang bata, no? Alam nyo, doon sa GC natin minsan, meron na rin mga kasama tayo doon na out of emotion, nag-aano sila, bumabaklas sila ron sa mga realidad, no? What do we mean bumabaklas? Hindi sir, ganito So, what shall I do bilang leader, bilang plans and program? Again, I will explain it. May mga tao po, mga kapatid, ito po ang problema nating mga tao. Pag tayo po ay pinapaliwanag at inilalatag natin ng baraha, pag hindi sila nanalo sa argument, mayabang ka na, alam mo na lahat, parang ganun, no? Wala po akong magagawa, mga kapatid, kung hindi magpaliwanag at ilatag po yung dapat kong ilatag sa inyo. Kasi hindi naman yan para sa akin, mga kapatid, no? Opo, tapos pag ganun ang paniniwala nyo, tapos pinaniwalaan kayo ng ibang member natin, sama-sama po kayong mapahamak, mga kapatid, no? Biro mo, sasabihin mo sa GC, pagalingan na lang na abogado, paramihan na lang ng pera. So, tamang mindset po ba yan ng gun owner? Pag nakapatay ka, sir, abogado ko na, bahala dyan, sir. Pagalingan na lang ng lawyer, paramihan na lang ng pera. Madali pong sabihin yan, no? Marami po kaming kwento niyan sa kulungan na naubos ang pera nung makulong na sila. Paano ba naman di maubos ang pera mo? Kung ikaw yung nagpapatakbo ng negosyo, ikaw yung na bread and butter ng family, nakulong ka, paano hindi mauubos ang pera mo, mga kapatid? Hindi po 3 taon at 4 taon lang tumatagal ang homicide at murder case sa Pilipinas, mga kapatid. Kahit mag-file pa kayo ng ng tinatawag na speedy trial, no? Kahit magbayad pa kayo ng speedy trial, sa dami po ng kaso na dinidinig sa mga local courts natin, sa mga hukuman natin. Tatagal po yan, mga kapatid. Samahan pa na yan. Minsan, nag-live yung PAW, nag-live si piskal, nag-live si judge. Yung abogado may sakit, hindi nag-proceed yung trial kasi yung abogado di naka-attend, nagkaroon ng LBM, nagkatrangkaso. Yan po yung mga unforeseen events, no, na hindi natin nakikita during the trial, mga kapatid. Alam ko po yan kasi ako'y mag-19 taon na sa serbisyo sa December. At karamihan ng taon sa serbisyo ko, kung hindi ako investigador intel, ako po ay escort, mga kapatid. Dinadala namin sa court ang mga yan, kaya nakikita namin kung anong nangyayari sa korte. At nakikita rin namin kung paano naghihirap na yung preso, yung PDL. Usually, hindi na po umaatin yung lawyer kasi hindi na nababayaran. Babagsak na po yan sa PAW lawyer pag ganoon. Kaya mahirap po yung payabangan na yan na paramihan na lang ng pera, pagalingan na lang ng abogado. Hanggat wala ka pa doon, mga kapatid, hindi mo alam, no? Hindi nyo po alam yan hanggat hindi pa kayo nakakaranas niyan. Yung mga member natin dito na nakaranas ng kaso, kaya nandito sa atin Kasi danas nila yung kinikwento namin. Nangyari sa kanila. Nangyari sa kanila. Kaya wag po tayong kainin ng kahibangan, ng kayabangan na ako'y may magaling na abogado naman, ang tatay ko ay lawyer, kami naman ay mayaman, marami kaming pera. Hindi po natin hawak lahat ng bagay sa mundo, mga kapatid. Tanging ang Panginoong Diyos lang. Tanging ang Panginoong Diyos lang ang may nakakaalam ng mga bagay na yan. Kung anong kapalaran ang meron tayo. Pero ganun pa man, mga kapatid. Ito pong sa gun ownership. Kapag tayo po ay may tamang paniniwala, prinsipyo at mindset, maliit po yung chance na tayo ay ipahamak ng ating mga baril. So yun po yung ating paniniwala, mga kapatid.
Pwede niyo po akong tanungin, mga kapatid, kung pwede niyong banggain yung aking argumento. Ngayong gabi, mga member po, huwag kayong mahiya. Pwede niyo pong akong questionin, mga kapatid. Pwede po, no? Pwede po, mga kapatid. Sa 19 years po, sa service po, turning 19 ako sa December. I've seen a lot, mga kapatid. Kasi nagtatrabaho po ako sa piitan, mga kapatid. Lalo po yung mga nakakasuhan na yan. Pati sufferings nila. Alam nyo, minsan sabi ko nga kay kay President AJ, minsan, nagkakaroon ka pag jail officer ka, nakikita mo itong mga ganitong nangyayari sa mga kababayan natin. Parang na-absorb mo yung problema, mga kapatid. No? Parang na-absorb mo yung problema. Kasi nakikita mo, nararamdaman mo, no? Nararamdaman mo yung nararamdaman nila. Kahit hindi mo sila kamag-anak, hindi mo naman talaga sila kakilala or kaibigan, pero pag nakikita mo ganun po yung kalagayan nila, nakakalungkot po. Kasi tao po mga yan, mga kapatid. Mga tao pa rin sila, no? Mga tao sila. At ayaw po namin na isang araw may One Gun Pilipinas na ganun po ang mangyayari. Papasok sa kulungan. Dahil nagkamali ng desisyon sa paggamit ng baril, mga kapatid. Ito po ang tinutukoy namin, mga OGP member lang, mga kapatid. Linawin ko, hindi po lahat ng tao sa gun community, no? Kasi dyan po tayo minsan na misinterpret. Sabi daw, nire-representa natin yung gun community. Wala po tayong sinasabi na ganyan, mga kapatid. Iko-correct lang natin, no? Ang concern po namin yung mga tao rito sa loob ng OGP. Kasi sa kanila po, meron kaming responsibilidad at pananagutan. Yan po, dahil sila ay sumama dito sa advokasya. Pero we do not represent the whole gun community. Hindi natin kaya yun sa OGP, mga kapatid. Hindi natin kaya yun. At sino ba talaga tayo para gawin yun? Wala tayo sa poder, mga kapatid. We're just ordinary people, no? We're just ordinary people. So, I hope maliwanag po ito, no? So, yun po, mga kapatid. At napakahirap na itong ating ginagawa ay ituloy-tuloy na walang hamon along the way. Merong hamon, may challenges, no? But ang mga challenges na yan, mga kapatid, ay magtuturo pa rin naman sa atin ng mga bagay-bagay pa. Para i-improve natin kung ano yung meron tayo. Sabi ko nga po, katulad ng mga kritiko, mga kapatid, sila po yung mga liha natin. Sila po ang magpapapino sa leadership at sa mga members ng OGP. Sila ang mga sandpapers natin, mga kapatid. And we have to thank them kasi every time po na sila ay nagbabato ng issue, nagkakaroon tayo ng pag-uusapang topic. Nare-rectify po natin, mga kapatid. Yun po yung word, rectify, na itatama natin yung ating argumento. Dahil nakikita natin na, dapat pala nga pag-usapan. Ipaliwanag natin sa mga member para alam nila. Yun po yung nangyayari, mga kapatid. So, we have to thank them, yung ating mga kritiko. From them, pinipino tayo, nila. Sila po ang ating mga liha, mga kapatid. Kaya wag natin silang kagalitan. Kung meron talaga tayong pagkakamali at mga dapat ayusin sa grupo, we have to do that, mga kapatid. Kung meron, no? Kung meron man. No? Opo. Magandang gabi, President AJ Maghinang. Good evening po. Sana okay ka ngayong gabi, no? At, mukhang okay ka naman at kasama mo ang family mo, no? So yun po. We have to make our life simple and happy. Alam niyo po, mga kapatid, ito lang, bibigyan ko kayo ng example. Kung maganda po ang relasyon niyo sa anak niyo, sa asawa ninyo, sa workplace, sa tingin ko po, hindi po kayo magiging, hindi kayo mapupuno ng puot at galit, no? Hindi po, no? Kaya pinag-usapan na natin last live, no? Yung hatred and jealousy. Pero alam niyo po, mahirap po kasi magsalita, no? Maraming stressor sa mundo. Kaya po may mga taong nagiging negatibo because of the stressors. Kaya nga po sabi ko rin sa mga member na minsan tong mga taong ganito kaya sila ganyan kasi may mga pinagdadaanan yan. Ang naging outlet po nila yung social media, mga kapatid. Dito lang sila nagbo-voice out ng galit, ng inis, ng puot. Lahat ng dinadamdam nila, nilalabas na lang nila sa comment section.
Pero ang totoo, itong mga tao na to, may mga pinagdadaanan sila mga kapatid. Kaya dapat kaawaan na lang din natin. No? Kaya po sila ganyan. No? Naging outlet nila yung social media. Kabaliktaran naman sa One Gun Pilipinas. No? Ang ginagawa natin, yung mga tao, member natin, yung kanilang mga pinagdadaanan, yung kanilang mga agony, we turn it into positive. Anong ginagawa natin? We encourage them to join the Hatid Kalinga program. Sama kayo, mamigay tayong electric fan. Sama kayo, punta tayo sa ganito, mamigay tayo sa mga nasunugan, sa mga binaha. Alam niyo po, pag ang tao ay nasama sa mga gumagawa ng kapwa mabuti, na kapwa niya tao, makikita po niya yung value of life. No? Lahat po ng buhay natin, mga kapatid, kayo, ako, si President AJ, lahat po kayong nanonood. Dapat po ay purpose-driven yung buhay natin. May kabuluhan, mga kapatid. So, dapat yung kabuluhan natin, pag sinabi niyo po kasing kabuluhan, ano po yun? Positive yun, mga kapatid. May saysay yung ating buhay. I'm talking about my age right now, mga kapatid, kasi 45 na po ako. No? Sabi ko, at least nararamdaman ko, nagkakaroon po ng purpose yung ginagawa ko sa buhay ko. No? Yun din yung sinasabi ko palagi kay President AJ. Itong advokasya kasi, mga kapatid, ano to? This is a noble one, mga kapatid. Dakila ito. Dahil we are doing it for a cause. May dahilan. May magandang dahilan. Ba't natin siya ginagawa? Karamihan dito sa atin, sa OGP, ay mga nasa tamang edad naman na. No? Siguro naiintindihan nyo po yung ibig nating sabihin. Sana po naiintindihan ninyo. May kwentong ginawa kay Admin AJ daw, no? Ito, kami, pala ni AJ, no? Kanina ko lang din nalaman, no? May mga dating member are allegedly kinikwento sa mga member sa ibang tao na hindi na member na allegedly daw po, ganito daw ang ginagawa namin ni AJ, no? Lahat daw ng partner na gun store, nire-repair daw po namin yung member. Tapos, inaano na lang, pinadadala na lang daw sa account namin ang komisyon, no? So, ganun po yung kwento. May bago po yun po yung latest, no? Allegedly, itong dating member, yun daw po yung kinikwento sa mga gun store, tsaka sa mga nakakahalubilo na tao sa gun community. So, yung komisyon daw na lang namin, pinadadala na lang daw sa amin, sa mga bangko, sa GCash, ganun daw po yung kwento, no? So, sinabi ko na ito noon. Gusto nyo po, katulad yung mga tumutulig sa amin, may kakayahan po kayong magbayad ng mga private investigator. Tanungin nyo po yung mga gun store, yung trust rate, tanungin ninyo. Tanungin nyo rin yung arms score, kung may pinapadalang pera sa amin. Tanungin nyo rin po yung ibang gun store na pinartner namin, katulad ni Lock and Load. Tanungin po ninyo si Ma'am Pam Uyami kung may pinadadalang pera kay Corexman at kay Admin AJ, no? Kay President AJ. Tanungin nyo rin si Shooters kung binibigyan ako ng pera ni Shooters, si Sir Doc De Leon, no? Pwede nyo tanungin yun, no? Tanungin nyo rin ang Kuya Ronelio Tarok kung may pinadadalang pera kay Admin Corix, no? Kay Ma'am Pible, kay Ma'am Libet Pible ng Guns na Amo sa Santa Rosa, Laguna, yan, malapit na opening niya, mga kapatid. Sana makapunta tayo, no? Ayun po, pwede nyo silang tanungin lahat kung kami po ay pinadadalahan nga talaga ng pera, no? So, lahat na po ng mga pangit na akusasyon ay ibinabato na, no? Pero alam niyo po, kaya po malakas ang loob namin magsalita rito sa live. Dahil lahat po yan ay hindi totoo, mga kapatid. Hindi po totoo. Po. Pero, sino ba ang magsasabi ng totoo o hindi? At nakakakita ng totoo at hindi? Ang tanging Panginoong Diyos lang, no? Siya lang po. Ang bukod tangi na nakakakita ng lahat. Mga kapatid. Kaya nga po, sinasabi ko sa inyo, unawain natin itong mga, tao na ito. May possibility, may problema sa pamilya, may problema sa trabaho. Meron silang pinagdadaan, anxiety or depression. Kaya ang ginagawa nilang outlet, itong social media. So, ang pinupulutan nila, si Admin Corix at saka si
President AJ at ang OGP. Sabi daw kaya masaya daw ang pakiramdam kapag nakakapanlait. May post po na gano'n, sinend sa akin. Gumagaang daw yung pakiramdam pag nakakapanlait ng tao. Hindi po yun normal, mga kapatid, no? May sinend sa akin screenshot, may post daw na gano'n. Nakakagaang daw ng pakiramdam kapag nakakapanlait ng tao. Normal po ba yun, mga kapatid? Normal po kaya yun? Na pag nanlait ka, nambuska ka ng tao, ng api ka, ikaw ay gagaan ng pakiramdam mo. May ganung post, no, mga kapatid, in-screenshotan sa akin. Sabi ko sa member, sir, kakot, opinion niya yun tsaka pakiramdam niya yun. Matanda daw to itong nag-post niyan, tumanda na sa gun ownership. No? So nakakalungkot, no? Tumanda ka na sa gun ownership. Ganun pa yung ano, no? Huwag lang sa gun ownership, tumanda ka na lang sa edad, ganyan ka pa mag-comment, no? Ganyan pa ang posting mo. There is something wrong with this guy, mga kapatid. Yun sabi ko doon sa member Sir, isipin nyo, matanda na pala yan Kasi kilala pala niya personally. Sabi niya, sir, kilala ko yan Nagulat po ako doon sa post, no? Kasi naglagay po ng reels na gano'n ang sinasabi na nakakagaang ng pakiramdam ang panglalait ng kapwa. Sabi niya, sir, kilala ko yung tao na yan. Akala ko nga matino yan. Ganyan pala yan. So sabi ko, wala po tayong magagawa. Yun po yung gusto niyang i-post kako, sir. So kung kilala mo siya, hindi ko po alam kung anong pagkatao niyan. Kasi hindi ko naman kilala itong tao na ito. Isa rin to sa bumibira sa atin. Personally, I don't know this guy, no? At saka wala na po akong oras para alamin kung sino siya, mga kapatid. Marami tayong problema rito sa OGP, no? At saka may private life din po ako. May official life ako and private life. Hindi po para pag-usapan ko pa yung buhay ng may buhay ng tao, mga kapatid. Hindi po yan productive. Ayoko rin po ng chismis, no? Yung kikilalanin kita, ganun. That's none of my business, mga kapatid. Mas mahalaga po kayong mga membro na tayo-tayo ang mag-usap. Yung kapakanan na lang ninyong pag-usapan natin. Baka pwede pa, no? Baka pwede pa, mga kapatid. Pero yung buhay ng may buhay, pakialaman natin. At hindi po na siguro, mga kapatid. Hindi na po. It's very important, mga kapatid, na habaan natin yung pangunawa natin. Kaya pala ganito tong tao na to. May pinagdadaanan to. Baka may problema to sa pamilya. Baka hiwalay sa asawa. May anak na nasa droga. Hindi niya madisiplina. Ang dami po kasi, mga kapatid, no? Ito, hindi ko po pinagtatanggol tong mga basher, kasi meron tayong member dito Sir, lagi nyo na lang sinabasabing unawain. Parang ano pa, sir? Parang tuwan-tuwa pa kayo na binabash kayo, sir. Ganun yung salita ng isang member. No, ako, sir, hindi po ganun. Opo. It so happen, kaya ko lang po silang unawain. Opo. Alam niyo po, kung hindi tayo nakakapagbasa ng mga libro ng psikolohiya, ng psychology, baka po hindi natin sila maintindihan. Ako po ay criminologist, no? Meron po kaming part ng subject sa criminology na criminal psychology. Alam niyo po, nung ako po ay gumraduate na ng koleyo, nagkaroon po ako ng interest sa psychology, no? Opo, kasi human behavior po Sabi ko, pag pumasok ako ng service, it's very important na magaling ako sa human behavior. Opo. Yun po. Kaya nang hilig ko pong magbasa. Even si Mrs. po, nursing graduate yan. Nurse yang si Mrs. Nag-aral po yan. Nag-third year yan sa FEU ng psychology. Binabasa ko po yung mga libro ni Mrs. sa FEU. Talagang pinag-aaksayan ko po ng panahon. Kasi nga po, sa uri ng trabaho mo, alam niyo po, pag nasa LEA kayo, sari-saring tao po ang makakaharap ninyo. May nasa ibaba, may nasa gitna, may nasa itaas, may politiko, may ganito, etc., etc. So, dapat po nakakaintindi tayo ng psychology. Para alam natin how to deal with them. Mga kapatid. Yun po. Kaya hindi ko po pinagtatanggol yung mga basher. No? Sinasabi ko lang po na maaaring meron silang pinagdadaanan sa buhay nila. At bilang One Gun Pilipinas, ito po yung test ng ating pasensya. No? Ang unang test natin, dahil wala namang hazing dito sa One Gun Pilipinas, we do not tolerate hazing dito sa membership. Ang unang test natin, participation sa Hatid Kalinga. Tinitignan natin yung inyong pakikiisa sa paggawa ng mabuti sa komunidad. Sumunod, ito pong pinakamagandang test, yung binabash tayo, tapos hindi po tayo nagne-negative engagement.
Yan po ay test. Sabi ko naman, pwede naman po kayong mag-engage.